Tulad ko rin ba kayo na dito unang natutong mag-edit sa KineMaster? Kaya pag nag-upload ng video ay laging may logo ng KineMaster sa bandang itaas. Kung baguhan ka pa lang ay matutulungan kita sa problema mo. Dahil iyan po ang title ng pangalawang tutorial natin ngayon, madali at mabilis na paraan kung paano alisin ang logo ng KineMaster. Pero bago yun, intro muna tayo. Well, mag-download ka muna ng KineMaster sa Play Store, libre lang naman yun. Pagkatapos mong i-download, open mo na. Pagkatapos, punta ka sa Create New, meron ka dyan makikita ang pagpipilian ng ratio. Ang 16:9 ay para sa YouTube. Ang 9:16 naman ay para sa Facebook at para sa short video sa YouTube. Dati palagi ako nagtataka bakit kaya hindi full screen yung video ko sa YouTube, hindi full screen yung video ko sa Facebook, na pagpapalit ko pala yung dalawa. Well, ang technique lang pala dyan, lagi mong tandaan na pagpatayo yung cellphone mo na kumuha ka ng video, 9:16 yun. Kapag pahiga naman, yun ang 16:9. Kasi kahit sobrang dami ko ng tutorial na napanood noon, nalilito pa rin talaga ako. Pero practice lang ng practice, araw-araw, huwag kang sasuko. Basta araw-araw may matututunan kang bago, okay na yun kahit paunti-unti lang. Kaya kung baguhan ka pa lang, huwag ka mawala ng pag-asa. Darating yung panahon na magagawa mo rin yung ginagawa nila kung paano mag-edit, kung paano yung magandang video, mamamaster mo rin yan lahat. At tapos practice ka lang ng practice, huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mong result. Going back sa ating tutorial, ang lagi nyong pipiliin doon sa ratio is 16:9 para pwede nyo siyang i-edit at tanggalin yung watermark ng KineMaster. Ituturo ko sa inyo mamaya kung paano siya gawin. After nyo mag-create new, di ba mag-open kayo ng video tapos i-edit nyo na. I-edit nyo na yung gusto yung edit, putol-putulin nyo na, lagay nyo na yung mga video, mga sounds na gusto nyo. After nun, sa hulihan ng video, pag i-save nyo na, ganito yung makikita nyo, may watermark sa bandang upper right side, di ba? Pagkatapos nun, pwede nyo nang i-save as a video. After nyan, lalabas na yung video dun sa folder na KineMaster. At pag in-open nyo yung video, ganito yung makikita nyo. Andun yung watermark ng KineMaster sa upper right side. Yan yung aalisin natin ngayon. Ang app na gagamitin natin ay CapCut. Download muna kayo ng CapCut kung wala pa kayo. Libre lang din yun. After nyo ma-download at i-install, open nyo na, tapos punta kayo sa new project. Pagkatapos, open natin yung video na in-edit at sinave natin sa KineMaster na application. Kung nakikita nyo, naka 16:9 siya. Ang pipiliin nating ratio ngayon dito sa CapCut ay 9:16. Tapos ito na yung gagawin nyo. Click nyo yung video. Kapag na-click nyo na, i-drag nyo lang siya na parang nagsuzoom in ang picture. Kapag may kinuha kayong picture, diba? Tapos may gusto kayong makita, i-zoom in nyo lang hanggang mawala yung KineMaster na logo sa taas. Ayun, ganun lang kadali, diba? Kung makikita nyo, wala na yung logo ng KineMaster sa upper right side. Ang makikita nyo lang ngayon is yung video. Huwag nyo rin palang kalimutan na i-click yung logo ng CapCut sa end ng video tapos i-delete nyo para siguradong walang logo rin ng CapCut. After nun, save nyo na. Madali lang yan. At gaya ng lagi kong sinasabi, i-double check nyo. I-play nyo ulit yung video dyan kung okay na talaga at wala ka na makikitang mga watermark para hindi na kayo ulit ng ulit. Mahirap kasi yung sinave mo na tapos hindi mo pinanood, makikita mo na lang pag-upload mo, meron palang watermark, nalimutan mo palang i-click. Maraming salamat sa pag-stay sa video hanggang sa huli at kung bago ako pa lang sa aking channel, pa-subscribe naman at pa-like para ganahan pa tayong gumawa ng mga ganitong video tutorial. Maraming salamat po.